bang sobrang mahal ng kilo ng bigas ngayon? Alam mo? Ato, yan. Visit ka? Pabigat ka na nga dito sa bahay. Alam mo kuya, hindi ko na alam kung anong gagawin natin dito sa nanay natin eh. Hindi ko na maipinalahin ng ganyan ugali niyo ah. Ba't ginagawa niyo sa akin to? Uy, huwag mo kaming iyak-iyakan ha. Tandaan mo. Palamunin ka lang dito. Dapat nakikisama ka. Hindi ka magiging pabigat dito. Kumain ka dyan! Sinabi ng kumain ka! Gusto mo ba ingudgod ko yung mukha mo? Ha? Halika na dito. Sige, kumain ka! Ha? Kumain ka! Dali, kainin mo! Ma'am, nandito na po tayo sa bahay niyo. Dandal lang po Oh, ma'am, ano po nangyari sa inyo? Sige na, hatid na muna natin doon sa upuan niya. Ma'am, upo po muna kayo dito. Ne, ikaw nang bahala sa kanya, mauna na ako. Sige po. Ma'am, yung bag po pala niya. Salamat Sige po. po una na ako. Sige po. Ma'am, Nasaan yung mga anak ko? Ha? nandiyan lang po Like- sila, ma'am. Ma, Anak? teka lang. Jay? Sandali. Teka lang. Franz? Anong nangyari sa'yo, Nay? Ano yan? Bulag ka? Pasensya na kayo, mga anak ko, kasi minamaltrato ako ng amo ko sa ibang bansa. Pinagtulungan nila ako, kaya nangyari kaya nabulag ako. So, ibig sabihin nito, hindi ka na babalik sa ibang bansa? Anak, hindi ko na kaya ang pagmamatrato ng amo ko sa akin. Muntik na nga akong mamatay eh. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin. Kaya ako nabulag. Kasalanan mo naman yan eh. Paano kasi? Tataka-taka ka mo trabaho. Bis na iusin mo yung trabaho mo para may pera tayo. Ayan. Nabulag ka tuloy. Tsaka, hindi mo ba naisip, Nay? Paano na lang tayo dito? Alam mo, wala tayong kakainin dito, Nay. Mamamatay tayo ng gutom dito. Tsaka isa pa, dapat tiniis mo na lang yung pamamaltrato sa'yo ng amo mo doon. Hindi ko na kaya yung pagmamatrato nila sa akin. Ano ba kayo? Mga anak ko ba talaga kayo? Imbis na tulungan niyo ako. Ba't ganito ang ginagawa niyo sa akin? Ha? Kaya ka ba umuwi dito, ha? Para pagsilbihan ka namin? Ano sa tingin mo? Pagsisilbihan namin kagaya mo, bulag? Alam mo, Nay, ang gusto namin, bigyan mo kami ng pera. Pera! Alam mo, Jay, dapat nga namatay na to eh. Tingnan mo. Obligasyon pa natin to. Ano? Asan yung mga pasalubong namin? Huwag mo sabihin wala kang dala. Mga anak, pasensya na kayo. Talagang hindi ko na talaga kaya. Alam mo, minsan ka na lang umuwi, pabigat ka pa. Wala kang kwenta. Alam mo, kung inaakala mong tatratuhin ka namin ng tama dito, nagkakamali ka. Kasi ngayon wala ka ng silbi sa amin. Tsaka isa pa, wag na wag kang hihingi ng pera sa amin, ha? Kumilos ka mag-isa mo. Ayan, no? Walang kwenta. Ma'am, huwag mo na po sila intindihin. Nandito lang naman po ako eh. Salamat, Sheena. Buti ka pa. Nauunawaan mo ko. Yung mga anak ko, wala nilang pakialam sa akin. Kung may kailangan ka, ma'am, tawagin mo lang po ako. Salamat. Ayusin ko lang po mga gamit.
Busy talaga magluto yung katulong natin, no? Tingnan mo, oh. Ang tigas-tigas ng kanin. Tsaka yung ulam, kinupa. Mga anak, ba't hindi niyo naman ako tinawag? Kakain na pala. Ano? Pilay ka ba? May mga kamay ka naman, di ba? Hindi ka naman lumpo. Tsaka isa pa, mata lang naman yung may diferensya sa'yo. Pwede ka naman magkusa. Alam niyo naman na hindi ko pa lubos na alam yung bawat sulok ng bahay. Sabihin mo, tanga ka. Alam mo? Ano bang akala mo dito? Asikasuhin ka namin? Ha? Kahit mamatay ka sa gutom dyan, wala kaming pakialam. Alam niyo mga anak, grabe na yung ginagawa niyo sa akin. Parang ang turing niyo sa akin, hindi nanay ah. Bakit? Ano ba ginawa ko sa inyo? Marami. Kagaya niyan. Yung pagiging bulag mo. Magiging pabigat ka dito sa bahay. Tsaka isa pa. Nanay ka namin, di ba? Di ba dapat obligasyon mo na magbigay ng pera sa amin? Sir, tama na po, sir. Kasalanan ko ba na ganito nangyari sa akin? Oo! Alam mo kung bakit? E di sana kung hinayaan mo yung amo mo na maltratuhin ka, e di sana, di ba, meron ka pa ng trabaho. Alam mo, dapat nagtiis ka na lang dun sa ibang bansa. Kaysa naman umuwi ka dito sa Pilipinas, di ba? Ni wala kang dalang pera eh. Hindi niyo alam yung sinasabi niyo. Hindi niyo alam kung anong pinagdaanan ko sa ibang bansa. Wala kami pakialam sa pinagdaanan mo. Kasi ang gusto lang namin pera. Yun lang. Alam mo namang hindi kami marunong magtrabaho, di ba? Tsaka kayong mga ina, kayo yung dapat nagtatrabaho para sa mga anak ninyo. Yetak kayo? Shay, bigyan mo ko, subuan mo ako. Sige, ma'am. Ako na pong bahala. Sige. Subukan yan. Baka naman gusto mo pati ikaw mawawala ng trabaho dito. Tandaan mo ha, katulong ka lang dito. Pinapasahuran kita. Ano ba? Hindi naman po pwedeng pabayaan ko po si ma'am. Kasi baka mapano pa po siya, lalo pag hindi po siya nakakain. Talagang nangingialam ka? Tumigil na kayo! Hayaan mo siya mag-isa. Hayaan mo na. Shane, ako na bahala. Ano ba inaantay mo, ha? Umalis ka na! Tatayo-tayo pa dyan eh. Tawagin niyo na lang po ako, ma'am. Ano ba yan? Tingnan mo, oh. Nagsasayang ka ng pagkain. Alam mo bang sobrang mahal ng kilo ng bigas ngayon? Alam mo? Ato, yan. Visit ka? Mabigat ka na nga dito sa bahay. Alam mo kuya, hindi ko na alam kung anong gagawin natin dito sa nanay natin eh. Hindi ko na maipinalaki ng ganyan ugali niyo ah. Ba't ginagawa niyo sa akin to? Uy, huwag mo kaming iyak-iyakan ha. Tandaan mo, palamunin ka lang dito. Dapat nakikisama ka. Hindi ka magiging pabigat dito. Kumain ka dyan! Sinabi ng kumain ka, gusto pa ba ingod-gud ko yung mukha mo? Ha? Halika na dito. Sige, kumain ka! Ha? Kumain ka! Dali, kainin mo! Paano, Jay? Ayos na ako. Kakawalang gana. Hoy, ligpitin mo yung pinagkainan mo ha. Sa oras na makabalik kami dito, nandito pa rin itong mga plato dito. Malilintikan ka sa akin. Sit ka. Ma'am. Ako na po bahala magligpit dito, ma'am. Ganyan yung mga anak Ano ko. po sinuintindihan mo? Ano pong Wala bahala? naman akong ginawang masama sa kanila. Pinalaki ko naman sila ng maayos.
Okay na po ba kayo? Wait lang pa, ma'am, ha? Napaso ako! Naano mo? Sana kasi, ma'am. Tinawag mo na lang ako eh, para ako na po nagtimpla dyan. Kasi, Wait lang po. ang hirap ng ganito. Gusto ko uminom ng kape kaso Ako na po bahala dyan, ma'am. Alam mo ba, ma'am? Dati, pinag-ampon sa akin. Sobrang protective nun. Mga gantong sugat. Grabe niya na kami alagaan nung dati. alam mo, sana ganyan din yung mga anak ko kagaya sa'yo. Ewan ko nga eh. Bigla silang nagbago. Huwag ka mag-alala, ma'am. Magiging maayos din kayo ng mga anak mo. Sana bumalik na yung dating napakalambing nila sa akin. Simula nung nangyari to sa akin, parang nagalit sila sa akin, napabayaan na nila ako. Huwag ka mag-alala, ma'am. Tingin ko naman, balang araw, magkakaayos din kayo ng mga anak mo. Dandan. Sana nga, Shane. Matanong nga kita, Ano po yun? nasan ba yung mga magulang mo? Ma'am, wala na eh. Matagal na pong patay. Pero, pinag-alaga sa akin, ma'am, kahit hindi ko tunay na magulang yun. Sobrang mahal na mahal ko yun. Grabe yung malasakit na ginagawa niya sa akin dati. Alam mo, napakaswerte nung nagpalaki sa'yo. Kasi, may inaalagaan silang kagaya mo. Sana, ganyan din yung mga anak ko. Huwag ka mag-alala, ma'am. Nandito lang na naman ako eh. Kung sakaling di ka nila kayang alagaan ngayon, dito ako, ma'am. Ako tutulong sa inyo. Salamat, anak ha. Napakabuti mo talaga. Sige na, ma'am. Ako na pong bahala mag-ano. Dahan-dahan na. Ako na pong Masakit pa magtitimba eh. dyan. Tid ko na po muna kayo sa... Hello, sir. Bukas na po ba? Sige po, naka-ready rin po yung mga papeles dito. Okay po.
Oh, anong sabi ng kausap mo? Pupunta na siya bukas eh. Ganun ba? Parang tuloy yata yung transaksyon natin. Siyempre naman, tsaka desidido na ako na ibenta tong bahay. Kaya nga, pero dapat hatian mo ako dito ah. Hindi pwede, ikaw lang. Ano ka ba? Siyempre naman. Tsaka isa pa, wala na tayong pakialam dun sa nanay natin. Alam mo, mas mabuting gawin pa. Idala na lang natin dun sa bahay ng punan eh. Yung kaalaga ng mga matatanda. Bakit kailangan pa dalhin dun? Pwede naman siya sa kalye nila tumira eh. Alam mo, simula nung wala ng pakinabang yung nanay natin, wala na rin siyang silbi. Kaya, ano pang silbi na pagtiyagaan pa natin yun? Teka sir, ibebenta niyo po yung bahay? Alam na po ba to ni ma'am? Uy, alam mo ba kung ano yung lugar mo dito? Anong ka nga ulit dito? Katulong po sir. Eh yun naman pala eh. Alam mo, pag nabenta na namin yung bahay, pati ikaw, mawawala ng trabaho. Tsaka wag na wag mong pakikialaman yung desisyon namin ha. Ilugar mo yung sarili mo. Alibasa kasi wala kang pinag-aralan eh. Ano pa inaantay mo? Puntahan mo na doon yung alaga mong bulag. Anong ingay yan? Shane? Mga anak, ano yung naririnig kong ibibenta nyo? Ha? Etong bahay, bakit? May problema ka ba? Ano sinasabi nyo? Ibibenta? Ba't nyo kailangan ibenta yung bahay ko? Bakit? May naibigay ka ba na pera sa amin? Ha? Di ba wala naman? Uy, tanda. Ano bang pakialam mo? Tsaka isa pa, may karapatan kami dito sa bahay kasi dito kami nakatira. Oo, may karapatan kayo. Pero may karapatan, mas lalong may karapatan ako. Dahil ako yung nanay nyo. Hoy, simula nung nabulag ka, wala ka ng karapatan. Dahil pabigat ka lang sa amin. Sir, ano ba? Sumusobra na kayo sa Huwag kang magulang mangyalam niyo. dito ha. Ganyan na ba talaga katigas yung puso niyo sa nanay niyo? Anong karapatan mong pagsabihan kami ng ganyan ha? Tumigil na kayo! Kahit anong gawin nyo, hindi ako makakapayag na ibenta tong bahay na to. Talaga? Ha? Dahil ito na lang natitirang iniwan sa akin ng tatay nyo. At bakit kami makikinig sa'yo? Ano? Ipinagmamalaki mo? Na sa'yo nakapangalan tong bahay na to? Hindi mo ba alam? Matatalino tong anak mo. Kayang-kaya naming dayain lahat. Ipapalabas namin na matagal ka ng patay. Sobra na kayo. Kaya wala ka na magagawa. Kaya kung ako sa'yo, iimpake mo na yung gamit mo at umalis na kayo dito sa bahay. Isama mo na yung katulong mo. Kahit anong gawin nyo, nanay nyo pa rin ako. Wala kang pakialam sa'yo. Sige na, umalis na kayo! Bilis na! Bagal-bagal, kumilos. Oh, kuya. Asikasuhin mo na yung kliyente natin na bibili ito ng bahay ah. Tsaka isa pa, iligpit mo na rin mga gamit mo kasi lilipat na tayo bukas. Sige, akong bahala. Sige na. Hindi ko na makontak yung... Teka lang. Kilala kita. Teka, di ba ikaw yung nakasalubong namin nung naghatid sa nanay namin dito sa bahay? Exactly. Ako nga yan. Anong ginagawa mo dito? Tsaka, bakit ganyan ang suot mo? Eh di ba nga, driver ka lang? Tsaka ano yan? Ba't may dala kang mga... papel? Ano yan? Huwag mo sabihin! Ikaw yung bibili ng bahay! Hindi ako. Nagpapatawa ka ata eh. Ano pambili mo? Tsaka isa, wala ka naman pera. Magkano lang naman kinikita ng mga driver? Sa totoo lang, hindi ako bibili. Yung kliyente ko. Kliyente? Kliyente pinagsasabi mo. Bakit sino ka ba? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ma'am?
Teka. Nay? Surprise! Nagulat ko ba kayo? Alam niyo mga anak, plano ko talaga to. Nagpanggap akong bulag para malaman ko kung sino yung matino sa inyong dalawa. Ibig sabihin, nakakakita talaga kayo at hindi kayo bulag? Exactly. Bakit? Tsaka, paano mo nagawa sa amin to? Bakit ka nagsinungaling? Alam mo ba mga anak, ginawa ko yon para malaman ko kung sino yung totoong nagmamahal sa akin sa oras na nangailangan ako ng tulong sa kagipitan. Pero, wala eh. Naturingan pa namang mga anak ko kayo, pero wala kayong ginawang tama sa akin. Anong ginawa niyo sa akin? Ha? Pinagkaitan niyo ako ng pagmamahal at higit sa lahat. Ano pa ginawa niyo? Inalila niyo ako. Ano? At saka buti pa nga tong si Shane eh. Kasi kahit hindi ko siya kadugo, siya yung tumulong sa akin. Siya yung nag-alaga sa akin. Kayo, Tsaka isa pa. Tinatanong niyo ba kung sino ako? Ako nga pala ang abogado nito ni ma'am. Abogado? Paano ka naging abogado? Di ba nga driver ka lang? Sa totoo lang, hindi talaga ako driver. At kasama namin sa plano to. Nay, bakit naman di mo sinabi sa amin? Sorry kasi nasanay kasi kami na lagi mo kami pinapadala ng pera eh. Tsaka nagbibigay ka ng pera sa amin. Mali ba namin uuwi ka dito nang walang-wala tapos sasabihin mo bulag ka. Huwag niyo kasi iasa lahat sa pera. Ma. Kung pwede, patawarin mo na kami. Tsaka ma, payagan nyo na kami ibenta tong bahay. Tsaka, pwede naman kayong manirahan lang sa labas eh, kung gusto nyo. Pero yung... talaga? Tingnan nyo. Hanggang ngayon sa akin pa rin kayo. Alam niyo sa totoo lang, kahit anong gawin nyo, hindi nyo mabibenta ang bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa pangalan ko yung titulo nun. Kung sakaling mamatay ako, wala kayong makukuha kahit 5. At saka yung bahay na to, hindi ko ito papamana sa inyo. Alam niyo kung kanino ko ibibigay? Kay Shane! Kasi siya yung tumulong sa akin, siya yung nag-alaga sa akin nung time na nagpanggap akong bulag. Ay, paano kami? Anak mo rin kami, tsaka hindi na ba kami importante sa'yo? Naisip niyo ba ang dalawa yan? Eh, paano mo ipapamana yan? Eh, katulong lang natin yan eh. Oo, katulong. Pero siya yung nagmalasakit sa akin. Kayong dalawa, anak ko kayo. Pero anong ginawa niyo? Ha? Walang utang na loob. Ma'am, tama na po. Nga pala ma'am, ayusin ko na po yung mga papeles para mailipat na po kay Ma'am Shing yung bahay na to. Mabuti pa nga. Tsaka ma'am, asikasyahin ka lang din po yung kaso nila. Ano? Kaso? Sige, attorney. Anong kaso, attorney? Sige pa ma'am. Anong kaso? Anong kaso, Nay? Kaso? Yung pagmamaltrato niyo sa akin. Naturing ang mga anak ko pa naman kayo. Sa akin kayo lumabas. Sa akin kayo galing. Pero, tingnan yung ginawa niyo. Parang akala niyo sa akin eh. Hindi pwede. Hindi niyo ako nanay. Ayoko makulong. Hindi ako sanay sa mahirap. Alam mo yun, di ba? Pasensya na kayo mga anak. Gusto ko lang kayong turuan ng leksyon. O ano? Ano ba inaantay nyo? Umalis na kayo! Total, hindi nyo naman ako tinuring na nanay, di ba? So magkalimutan na tayo. Wala na rin ako mga anak. Umalis na kayo sa pamamahay ko! Ano? Umalis na kayo! Wala na kayong lugar dito sa bahay! Salamat, Sheena. Kasi, kahit hindi kita kadugo,
tinuring mo akong... Alam mo yung akala mo, kadugo mo ko, tinuring mo akong magulang. Salamat ha. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Kasi hanggat nabubuhay kayo, ako muna magiging anak niyo. Ako sweet naman. Salamat.